For today's ulam, ayan, magta-try tayo ng laing talbos ng kamuting kahoy. Lagi ko siya nakikita at naririnig na masarap nga siyang gataan na parang laing ng gabi. So ito try natin ngayon since nakakita ko sa palengke. At 20 pesos lang ang per tali niya. Hinimay ko lang siya at pinaghiwalay-hiwalay ko yung bawat dahon niya. Tinanggal ko dun sa stem. So, wag niyong pansinin yung Alfonso ko dun ha. Hindi sa akin yun. And then, hinugasan ko na siya. Habang naghuhugas ako ng dahon, may nagagaita ng bawang sibuyas tsaka luya para gisa-gisa na lang tayo mamaya. So, pagkatas ko hugasan, ibinalik ko sa malaking lalagyan at lalagyan ko naman siya ng asin kasi gagamos daw siya para daw mas mawala yung pait-pait. Hindi ko sure kung may pait talaga yan kasi lang din ang sabi niya sa akin. May nakapagsabi din sa akin na masarap din siya pag tuyo daw ang dahon. So, dahil first time natin, hindi natin alam. So, ganito na lang yung ginawa ko. Since nagluluto ako ng laing ng gabi, hindi naman ako nagpapatuyo ng gabi. So, same procedure lang yung ginawa ko. Yan. Hinugasan ko uli ng 3 beses. Binabad ko muna pala sa asin ng 15 minutes para magkatas siya. Then, hinugasan ko ng 3 beses. Pagkatapos natin hugasan ng pangalawang beses, hugasan natin uli ng pangatlong beses para hindi maiwan yung alat dun sa dahon. So, ayan. Pwede na tayo maggisa. Nagpainit na ako ng kawali dyan. Ayan, nilagyan ko ng mantika. Tama lang. Then, luya. Maliliit lang din yung gayat para 1 bite lang din ang anghang. Meron tayong bawang, marami. Isang buong bawang yan. At isang malaking sibuyas na pula. Then, nilagyan ko ng dried fish. Hinugasan ko din yan para hindi masyadong maalat. Hinimay-himay ko lang. Nilagyan ko siling green. Yan. So, kumuha ko ng paminta, ground pepper. Lagay lang natin uli doon. Sabay-sabay na natin yan para isang shimmer lang tayo. Then, hinalo ko ng konti. Tapos, nilagay ko na yung frozen gata ko. Since nag-i-stack ako ng gata, kaya ganyan ang aking gata dyan. So, hinalo-halo ko lang ulit ng konti. Nilagyan ko ng sugar, 2 tablespoon lang. At nilagyan ko na agad ng suka. Para kasama na siya sa pagkulo. Yan. Naglagay din pala ako ng patis para ma-enhance yung lasa ng dried fish natin. Konti lang. So, kutob-kutob na lang ang timpla. Pagkatapos yan, nilagyan ko na ng dahon. Siniksik ko na lang dyan. Mukha lang maliit yung kawali ko, pero malaki naman yan. Ayan, siksikin ko lang yan siya kasi alam kong malalamta naman yan. Pagkatapos ko masiksik yung mga dahon, tinakpan ko na. Ayan. Takpan at antayin kumulo ng konti. At saka baliktarin. Yung kumulo na, ayan, hinalo-halo ko lang para naman maluto yung nasa ibabaw na part ng dahon. Tapos, pag naggagata ako, hindi ko na ulit tinatakpan para matuyo. Kasi the more natatakpan mo siya, yung moist niya magtutubig lang. So, nilagyan ko ng Coco Mama. Ayan. Masarap yung Coco Mama. Napaka-pure na gata niya para sa akin. Mga 15 to 20 minutes yung inantay ko dyan para medyo tumuyo siya. Nilagyan ko ng 3 labuyo. Hindi ko na pinisa. Ayan, patuyo lang tayo ng patuyo. Halo-halo para iwas matutong. Tinikman ko din. Then, medyo okay na sa akin yan. Tapos, ayan na. Partner with galunggong fish. Happy eating. Thank you for watching.